Gusto mo bang magmukhang bagong-bago at stylish ang bahay mo na parang dumaan sa major renovation, pero ang totoo, pintura lang ang ginalaw? Kung oo ang sagot mo, nako, para sa'yo itong video na ito. Dahil ngayon, ibibigay ko sa inyo ang mga smart Pinoy hacks para sa wall paint designs na hindi lang maganda, kundi swak na swak pa sa budget. Alam mo, napansin ko sa maraming bahay dito sa Pilipinas, kadalasan, isang kulay lang ang pintura mula sala hanggang kwarto. Sige, aminin mo, ganyan din ba sa inyo? Okay lang naman yan, safe choice ika nga. Pero after ilang taon, hindi ba parang nakakasawa na? Nagiging plain, walang character, at parang kulang sa buhay. Ang malaking problema, ang akala ng marami, kailangan mong gumastos ng malaki o umupa ng professional interior designer para lang magkaroon ng magandang wall design. Akala lang natin yan. Ang katotohanan, hindi mo kailangang basagin ang alkansya mo para ma-achieve ang dream look ng bahay mo. Konting creativity at tamang diskarte lang, solved na. Handa ka na ba? Heto na ang mga smart Pinoy wall paint hacks na magpapabago sa pananaw mo. Unang-una, ang pinakamadali at pinaka-effective, ang accent wall. Ano to? Simple lang. Pumili ka lang ng isang pader sa isang kwarto. Pwede yung pader sa likod ng TV, sa likod ng headboard ng kama mo, o kahit yung unang pader na nakikita pagpasok at pinturahan mo yan ng isang bold o mas matingkad na kulay kumpara sa ibang pader. For example, kung light gray ang tatlong pader mo, gawin mong dark blue o kahit mustard yellow yung isa. Agad-agad, may focal point na ang kwarto mo. Instant drama, instant style. Pero isang pader lang ang pinagkagastusan mo ng special na pintura. Smart, di ba? Pangalawa, kung medyo adventurous ka, subukan mo ang two-tone design. Hatiin mo ang pader mo sa dalawa, pwedeng pahalang o kahit pa-diagonal. Karaniwan, yung ibabang bahagi ay mas dark color at yung itaas ay mas light para magmukhang mas mataas ang ceiling. Pwede kang gumamit ng dalawang kulay na magkapamilya, tulad ng light blue at navy blue, o dalawang kulay na complementary, tulad ng peach at teal. Ang ganda nito tingnan lalo na sa mga kids room o sa dining area. Nagbibigay ito ng depth at visual interest sa isang flat na pader. Pangatlo, para sa mga mahilig sa modern at contemporary look, ito ang para sa inyo, geometric shapes. Ang puhunan mo lang dito, painter's tape. Yes, yung tape na nabibili sa hardware. Gamitin mo yung tape para gumawa ng mga pattern sa pader mo. Pwedeng triangles, hexagons, o kahit random abstract lines. Pagkatapos, pinturahan mo lang yung loob ng mga shapes ng iba't ibang kulay. Kapag tinanggal mo na yung tape, boom! Para kang may designer wallpaper na ang totoo, pintura at tape lang ang gamit. Napakamura pero ang dating, sobrang high-end. Pang-apat, kung gusto mo naman ng kakaibang texture, subukan mo ang texture effect. Hindi mo kailangan ng mamahaling special paint. Pwede mong gamitin ang mga bagay na nasa bahay mo na. Halimbawa, pagkatapos mong mag-apply ng base coat, habang basa pa, kumuha ka ng sponge at idab mo sa pader. Pwede ring lumang basahan o rag na binilog mo. Ang resulta, isang unique textured finish na may lalim at character. Parang stucco or linen finish, pero DIY version. At panghuli, ang classic pero never fail combo, neutral plus bright. Pumili ka ng isang magandang neutral color tulad ng beige, light gray o off-white para sa halos buong bahay. Tapos, maglagay ka ng pasabog na bright color sa mga maliliit na lugar. Pwedeng pinturahan mo ng bright yellow ang loob ng bookshelf mo o kaya naman, fire red ang mismong pinto mo. Dahil neutral ang background, mas lalong lumalabas at nagpa-pop ang mga bright colors na to. Timeless ang design, hindi masakit sa mata, at madaling bagayan ng furniture. Ayan, 5 smart Pinoy hacks para ma-level up ang pader ninyo nang hindi gumagastos ng malaki. Accent wall, two-tone, geometric, texture, or neutral with a pop of color. Ang kailangan lang ay pintura, konting gamit, at isang weekend para mag-DIY. Tandaan, ang pagpapaganda ng bahay ay hindi dapat maging source ng stress sa bulsa. Kailangan lang ng tamang diskarte. Sana nakakuha kayo ng maraming ideas sa video natin ngayon.
Kung nagustuhan nyo ito, please give this video a thumbs up at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel at i-click yung notification bell. At teka, may teaser ako para sa inyo. Sa susunod na video, isa na namang budget-friendly topic ang pag-uusapan natin. Ituturo ko sa inyo ang mga murang cabinet hacks para mas maging organized at mas maganda ang kusina o kwarto mo. Kaya abangan niyo yan. Maraming salamat sa panunood at hanggang sa muli,